sa may Genesis chapter 39 verses 1 to 23. Basahon na isang sinabtanay. Unahan ko sa verse 1, tapos ko sa verse 2, tapos so and so forth. Hasta matapos natin ang verse 23. Medyo malawag ini siya, pero namin siya kung basahin natin. Genesis chapter 39 verses 39 verses 1 to 23. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, brought him to the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, "Lie with me." There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the man of the house there within. And it came to pass when she saw that he had left his garment in her hand, and she was fled forth. And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled and got him out. And she spake unto him concerning to these words, saying, The Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. And it came to pass when his master heard the words of his wife, and she spake unto him, saying, After this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. But the Lord was with Joseph, and showed him mercy, and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he died, the Lord made it to prosper. Ginoo, salamat sa buong aga, kung sa mga pulong, kapay Ginoo, ito na sa mga aga, kung apply na kung sa mga kabuhi. Just may pray, amen. May isa ka adlaw, may isa ka tatay, nagambal siya bata. Niya, anak, hindi ka maglangoy sa kanal, ha? Kay higo na siya. Ang basang bata niya, sige taya. Pero sa gabi nga na, nagbalik ang iyang bata, may bit-bit na nga basa nga swimming suit, bathing suit. Kagambasang iyang tatay, di nga naghalin. Ang basang iyang bata, nagligo ka sa kanal tay.
Hambal sang tatay. Hindi nga naligo ka. Di ba ako hindi ka maligo? Tambas sa bata. Di kay dala ko nga ako ng bathing suit. Kag wala ko na-resist ang temptation. Di nga gindala mo mga bathing suit. Basta ang bata. Kay para kung matintar ko, mayara ako nga ipaligo eh. Ato niya text sa mga adlaw, hambal sa isa ka pamatanon, nga nagtubang sang temptasyon sa iyang kabuhi, kag imbes niya malaglag siya, na overcome niya ini. Kag nagdaog siya sang dako nga spiritual victory sa iyang spiritual life. Nagpabilin siya nga matinlo sa tunga sang temptasyon na gintubang niya. Nang kamaturan sa buong aga sa aton is that every one of us sining nga simbahan, sulod sa sining simbahan, nagatubang kita sang temptasyon in one form or another. It can be the temptation sa kwarta, temptation sa babayi, temptation sa possession. Kag amo nang kamaturan nga wala sa exempted sa aton sa sining aga. Kag ang isa pa gid dala kamaturan is that gusto taman nga magkabuhi isang matinlo nga kabuhi. Gusto ta nga dayawan ng Ginoo, kag gusto ta nga may victory kita over sa sala. Thanks so sa buong aga atong natun-an is how to winning your battle with temptation. So sayo naton ini yung kabuhi ni Joseph kung ano bala natabo sa iyang kabuhi kag ano ang maginhimo niya. So number 1 dira sa aton nga punto is that dira makita sa verses 1 to 6 ang aton nga chapter ang testimony nga gin-exhibit ni Joseph. Testimony Joseph exhibited. Ano ba lang gin-exhibit niya nga testimony? Sa una dira is that dira sa chapter 39 verse 2 nga si Joseph may ara siya nga personal testimony. Kaya makita natin dira sa may verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Ang Bible, klaro nga naghambal, no? Nga si Joseph may siya nga personal nga relationship sa Ginoo. Balaan sang tanan, balaan niya ang Ginoo kag he was walking with God by faith. Amo ni siya ang starting point sang tuod-tuod nga spiritual maturity kag pagtubo naton bilang Kristohanon kung kita mayara nga personal relationship sa Ginoo. That's why it's very important sa aton sa buong aga nga mayara kita yung personal relationship sa Ginoo pagi sa kay Jesus Christ. Not only that, si Joseph mayara man siya nga powerful testimony. So verse 3, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Ang kabuhi ni Joseph, wala lamang nagakabuhi sa iyang tagipusoon, kundi makitaan ini sang mga tao sa palibot niya. Nakitaan sang mga Egyptians kung anong different about sa kabuhi ni Joseph. Anong different? How? Nakitaan sang mga tao ang Ginoo sa iyang panglakaton. Man saw God in his walk. Kay si Joseph kabuhi. Tandaan natin nga Egypt is the type of the world. Kalibutanon. Pero si Joseph nagkabuhi siya among sa Egyptians. Kaya nakitaan nila nga lain siya. So mamangkot bala sa mga aga, makitaan man bala ang lain sa aton bilang Kristohanon? Not only that, ang mga tao man sa palibot ni Joseph, nakitaan nila ang Ginoo sa iyang ginapang ubra. Kung isa diin gina-bless ng Ginoo si Joseph sa tanan-tanan nila ang ginobra sa verse 3. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. See? Gina-bless ng Ginoo si Joseph. Kaya kung kita sa Kristohanon, bilang Kristohanon, kung kita panglakaton, kaupod sa Ginoo,
for sure sigurado gid ko nga makitaan sang Ginoo ang makitaan sang mga tawo sa palibot ang Ginoo sa aton nga ginapaobra. Natabo dira kay Joseph. If you have your Bibles, no, manahambas ang Proverbs chapter 16 verse 7. Proverbs 16 verse 7. Kay hambas ang Bible dira, no kuno ang matabo if ang Ginoo nagakabuhi sa aton kag makitaan sang tawo ang Ginoo sa aton kabuhi. 16 verse 7. When a man's way please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Grabe ang blessing. Kung makitaan sa mga tao nga Diyos nun ka, kung makitaan sa mga tao sa palibot naton, nga kabuhi ikaw para sa Ginoo, nga bisan ang imo nga kontra, will be at peace with you. So si Joseph nagmara siya nga powerful testimony. Not only that, may ara pagid siya nga prosperous testimony. Dito gyapon no sa basa tabag ulang sa aton nga text verses 4 to 6. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand. So ginhimo si Joseph nga overseer, kumbaga siya ang boss dira sa balay, aside sa siyempre sa kay Potiphar. Verse 5, and it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, not only sa ila balay, kundi sa tanan-tanan nga ara kay Potiphar, ginhimo man si Joseph nga overseer. That the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. See? Ginbless ang Ginoo ang Egyptian bangod kay Joseph. Not only ang iya nga balay, kundi ang tanan-tanan kay ang arang iya nga field. Dito makitaan nga si Joseph naglakat kaupod sa Ginoo, nagubra siya kay Potiphar, ang Ginoo nag-continue nga mag-bless sa iya, nga maggamit sa iya. Sa tunga sang pagan nation. Kag nakitaan sa palibot, kitaan sa tanan. May isa ka pamatanon nga nag-uubra sa isa ka factory. Kaya ang factory nga na, kilala na siya nga factory nga mga rough ang mga nag-uubra. Kung sa diin ang foul language, ang mga bastos ng mga jokes, ang mga bribery, normal. After several weeks, ang pastor pumangkot sa pamatanon nga, niya, kamusta yung ubra? Niya, okay lang, pastor. Wala ganit sila kabalo ang Kristohanon ko. Kasi mo na, most of us, nagkakabuhi kita kangay sina. Instead of letting our light shine, ginatago ta ang aton yung pag-Kristohanon. Nahuya pa kita nga tawgon ng Kristohanon. Pero sa sininga nga kabuhi, sa kabuhi ni Joseph, hindi. Imbes nga taguon niya pag-Kristohanon niya, wala. Paggamit niya bagid sa Ginoo. Sa tunga sang pagan land, nga puno sa idolatry, kay immorality, nagsiga ang kapawa ni Joseph. That's why hambasang sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dito makitaan nga si Joseph, isa ka mamatanon nga tawo, pero balaan niya nga priorities, balaan niya ang iya nga kung anong dapat niya unahon. Palangga niyang Ginoo, kag nagalakat siya nga matutom sa tunga sang pagan nation, which is ang Egypt. Amo naman ni dapat atong himuon bilang Kristohanon. We need to understand that it is the right way for us Christians to live. Pero we need to understand, sige hapon man, nga once ikaw gusto mo maging Diyos nun, ayawa. Gusto yaman ikaw nga atakihon. Kaya gusto sa yawa nga kita maging defeated Christian. Maging, di kita mapuslan, yung Kristohanon.
Di niya ang yawa concern sa mga tao nga nominal Christians lang, they say they're Christians, pero ilang nga kabuhi, wala nagapakita kasanon, kundi ang yawa concern siya sa mga tao nga gusto magkabuhi nga Diyos nun. Sa mga tao nga gusto magpagamit sa Ginoo, kundi man sila ginbutang. It is expected. Kaya mismo si Paul naghambal sa may 1 2 Timothy 3:12. 2 Timothy chapter 3 verse 12, naghambal sa Timothy, nga kung ikaw magakabuhi nga Diyos nun, sa ngalan ni Jesus Christ, sa ngalan ni Christ Jesus, yea, and all that, basahan tabla sa may 2 Timothy chapter 3 verse 12, yea, and all that will live godly in Christ Jesus, shall suffer persecution. Maabot ginaya ang persecution if you want to live for Christ. That's why siguro kalabanan ng Kristiyanon, hindi sila gusto maging Diyos nun. Hindi sila gusto sang pagsulay sa yawa. Pero hindi. Dapat gani kita nga maging kapawa, sining madulom, kagarok nga kalibutan. So si Joseph, may testimony siya nga gin-exhibit. Ang atong diri nga point number 2, ang temptation naman. Ano naman bala ang temptation na gin-endure ni Joseph? Ano kasi nga temptation na? Ano ang character sa temptation? Dira, balik kita sa atong kasing verse. Sa may Genesis chapter 39. Basawan ta. Sa may verse 7, anong character? And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. Ang character sa temptation nga gintubang ni Joseph is that it was subtle. Letter 8, it was subtle. Ang asawa ni Potiphar nagsugod sa iya nga temptation kay Joseph. By casting her eyes upon him. See? Gintulok niya lang anay una. Di ba do dira man tanan niya sala kasugod, una tulok mo lang. Tapos punduhan mo na, pungkuan mo na, asa nga kibot ka na ginahimo mo na galing sala. Di mo na tatabo dira. Kaya tandaan nato, yung si Joseph, siguro gwapo man si Joseph, kaya nga na gintulok siya sang asawa ni Potiphar. Tandaan naton, ang temptation, kung magsulod sa ato niya kabuhi, talagsa ka lang nakita sa temptation, nga sala dayon. Nga gulpi lang sala. Kaya kung amo na, then hapos na siya likawan. Pero ang yawa, hindi amo na. Diba? Just like dito sa Garden of Eden, sang pagtintarya kay Eve. It started with what? With a question. Tuod bala? Di ba mo naton nga, usually, gakasala ang isa ka tao, kung gina-answer ang curiosity sa aton ni mind, tuod bala nga kung tandugol mo na, makurinti ka. Sige be, tanduga be. Sa high school pa kami, o sige be, kung isog ka be, tanduga ilong niya be. Dala na dayon, pungulay na. Yang wala alabot, dalahig. Principal's office. Tapos ang balon sang principal, wow, kamu nga mga bata sang pastor, kamu pang gauna-una. See? Ang na ang temptation. Ang temptation, gaabot sa aton, nga on the surface, sa mulanta nga daw, hindi man na siya malawat, do okay man na siya. Diba? Tandaan naton nga ang asawa din ni Potiphar, hindi tayo mahambal nga laway. Egyptian. Kag siya? Asawa sang mataas nga rangko. Ba? Ang temptation will always be subtle in the beginning. Pero kung hindi tayo nabaguntaton, right there and then, makibot kita, nakahimo na kita sa sala. May isa ka babae nga naga-swimming sa dagat. Inambalan siya sang lifeguard, hindi ka magpalapaw dira sa may boundary, dira ka lang. Kay kusog ang alon. Tingnan, hindi na. Naghimo to siya sa iyang nga inflated cushion. Langoy-langoy siya dito. Kaya napiyungan siya. After pila ka minutes, pagbugtaw niya, layo na siya. Isa ka kilometro, halin sa pangpang. Kagabi na iyang singgit. Up to the point nga nagakapaos na siya. Pero ay siya may nagapamati siya, ay siya may nakapati siya. Dayon, after mga pila ka minutes, ginkaduan siya sang lifeguard.
amo na ang temptation. So una, okay lang, sige lang. Na. Pero, wala takabalos ng danger. Ang babae nga to, wala nakita ang danger until she was beyond her own strength and ability. It started very subtle lang. Mo to kay iba? It started with a question, tuod ba lang kung kanoon mo na? Then, the rest is history. Nagsulod ng sala sa kalibutan, hasta subong, ang tao kumapatay, pa-impyerno. Bangod sa one question. Tuod ba lang? Curiosity? Amo ng temptation. Subtle lang siya. Not only it was subtle, it was also shocking. Verse 7. Wala na siyang patutsada ang asawa ni Potiphar dira. Pagkita niya kay Joseph, ginhambalan niya si Joseph, lie with me. Outright. Blatant offer. Kung maning sang katuon ko sang manay bilang wali, dito ko na-realize nga hindi lamang gali si Joseph ang ginatintar diri. Si Joseph, siya ang nagabato sa tentasyon. Diri na ito na-realize, sa verse 7, niya ang asawa gali ni Potiphar, ginatintar man. See? First, she looked at Joseph in a way na hindi dapat magtulok ang isa ka married woman. Ginbutang niya sa iya pinsar, ginfantasize niya, hasta nga nga gusto niya mahimo ang realidad na. That is why ang sala sa aton nga tigipusoon, sa aton nga panghuna-una, dapat hindi ta na pag-tolerate. Kay dara na siya, magatubo na, kag magatubo, mahimo na siya nga realidad. That's why hamuna hamang basa ng 2 Corinthians, chapter 10, verse 5. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. See? Kay balaan sa yawa, nga tamnan nila na sang gamay nga curiosity. Sato lang. Kag, makibot ka, nahimo mo na galing sala. Not only it was shocking, it was also sustained. Verse 10. Balik kita sa may Genesis, Japon. Genesis chapter 39, verse 10. And it came to pass, as she spake to Joseph, day by day. Imagine mo, adlaw-adlaw kang ginatintar sa asawa ni Potiphar. That he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. She offered herself kay Joseph every single day. Grabe ang lust sang babae nga ni kay Joseph. Pa? Ay, hindi ka pa, pilit-pilit ka lang guro. Tandaan natin na Joseph was typical sa teenage boy. Kag, grabe siguro kung imagine nun, grabe siguro ang nagyan ni Joseph. Siyempre, hindi mo na hapos naman lang. Siguro kung may gatintar sa imong nga babae, nga laway, kag sungi, kag hapos naman hindi, di ba? Pero, ari, asawa ni Potiphar. Turay na. Almost. Ba? Yet, repeatedly nga gina-seduce gina-istoryaya si Joseph day by day. Pero si Joseph wala gid nagpatinag. What we need to learn dire nga ang temptation hindi gina siya madula. Wala labot ang imo edad, ang imo tinapusan sa kakabuhi, ano man imo nga kurso, ano man imo nga status in life, ang temptation maabot gina siya. So as long as we are alive, we are going to be tempted to sin against the Lord. Balaan sa ginawa aton weaknesses, balaan sa yawa ang aton weaknesses. Kag atakihon niya kana sa kung diin ikaw weak. Time and time again. Ma-overcome mo na, okay, mapahuway ang temptation. Then, kampante ka, mabalik na siya liwat. Okay? Ara lang ng temptation. Every day, as long as gaginhawa ka, you will always be tempted. Temptation will always be sustained. Ano ba, Number 4, it was very strategic.
verses 11 to 16. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business. And there was none of the men of the house there within. And she caught him by his garment, saying, Lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. And it came to pass, when she saw that she had left his garment in her hand, and she was fled forth, that she called unto the men of her house, and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew unto us, to mock us. He came in to me to lie with me, and I cried with a loud voice. And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. And he laid up his garment by her until his Lord came home. Wala kita kabalo, no? Sang senaryo, it's either siguro gin-set up sang, kay grabe na ginang iya nga kailigbon ni Joseph, gin-set up sang babae nga ginpahalin niya ng mga lalaki sa ilang balay. So it is very strategic, very consumed na sa iya nga lust kay Joseph. Nga pag-abot ni Joseph, wala tao dito. Duwalan sila. See? Kag dito yung nakita ng opportunity nga i-fulfill ang iya nga fantasy sa iya mind, kag she made her move. Amo na ang temptation sa ato niya kabuhi. Una-una, maista na siya mo pinsar. Pinsar lang. Wala pa na. Pero sa sige-sige, itemtar siya mo sa nyawa, it becomes the center of our thoughts. Gina-pressure ang ato niya mind. Nga himuan na bala, himuan na. Then, kung makikita ka sa opportunity, mahimuon mo gid man. Amo ning progression natabo dito sa kay King David. As we all know sa story ni King David, no, sa may 2 Samuel, maside-track na kita sa kabuhi ni David. 2 Samuel chapter 11 verse 1. Dala doon makitaan nga si David, and it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to the battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, that they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. So si David nagpabilin siya sa Jerusalem. Verse 2, and it came to pass in an evening tide, sang hapon na, nagbangon si Joseph sa iyang katre, kag naglakat sa iyang bubong. Isa una ba lang bubong, hindi pa sa aton yung bubong, subong sa land. Isa una bubong, na siya, kay King Daman. May nakitaan siya nga babae nga nagapaligo. Kag, aring phrase, and the woman was very beautiful to look upon. Similar to siya sa ambal, ginaan sa aton yung text. And the woman cast her eyes. See? Gintulok niya, kag nakita niya. All throughout the Bible, ang sala always starts with what? Sa imo makita. Diba? Si Eve. Si Samson, si David, ang asawa ni Potiphar. Now, sa nakita niya, huwag siya kagwanta. Verse 3, ginpamangkot, tigid. And David said and inquired of the woman, sino nang babae nga na? Si Bathsheba na siya. Bata ni Eliam, asawa sa imo nga captain of the guards si Uriah. Grabe nang last David. To the point nga, pinpakwa niya si Bathsheba, and he lay with her. See? Manang story dira nga si David, ang temptation. The Bible are filled with many examples of temptations. Eve, si Adam, si Cain, si Abraham. Almost every book, may example dira. Even Jesus Christ was tempted. How much more kita nga Kristohanon? Ba? Jesus Christ, tintar siya. Hindi exemption ni kita, matintar man. Nga dapat halungan kay kita matintar man. Amuna kasatol ang temptation. Kaya nga iblas ang isa kapaka. Ang isa kapaka, kung ibutang mo siya sa nagabukal ng tubig, mulumpat na siya dayon. Pero ang paka, bala palang uya na isa klaha. Hindi pagbubuka. Tapos amat-amat lang pabukala. Kibot ka na, ang paka, hindi siya mulumpat. Hasta nga, roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. So, mga example ni Joseph, dira nga kita, samtang timprano pa,
Di tayo na pagpupulat, mahulog kita sa sala. So ano pagit bala ang ano? So muto na ang character sang temptation. Ano naman yung character ni Joseph during isang siya ginatintar? By watching Joseph, makita natin dire kung ano aton ubrahon kung ang temptation nag-abot sa aton ni kabuhi. Verse 8, sa same as Genesis, sige po, no? Si Joseph, he met it with a firm refusal. Makakawag ito sa aton yung slide. So, the temptation, the character of the tempted, he met it with a firm refusal. Verse 8, but he refused and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with thee, what is with me in this house, and he hath committed all that he hath to my hand. Saan nag-abot ang temptation sa kay Joseph, ano ginabala niya? But he refused. Nag-refuse siya. But sa lingon, wala pa natabo ang temptation, decided na si Joseph nga hindi siya magpatintar. Kaya nga man, kung pasugtan ta ang aton nga minds, nga hindi ta ni siya pagkontrolon, kag hindi ta pag-ipunggan, kag hindi kita magpreparar sa pag-atake sang yawa, that's the time nga mabudlayan kita maghambal, hindi. Especially kung ara na sa imo, gatulok sa imo face-to-face and temptation. Ito pa rin na blambal nila, ara na gani ang saying, blas ang mga tigulang, ang bubod nagapalapit, hindi ka pa magtuka. Sa'yo man ang temptation. Pero if you have decided already, kung hindi ka magpatintar, hindi ka gina matintar. That's why it is important nga we guard our mind, protektahan ta na sa mga butang, nga magatintar sa aton. In case of temptation, mayroon ako nga word. It is the best word to say kung ikaw natintar is no. N-O. No. Okay? Muna pinaka-the best word nga mahambal mo kung magbot ng temptation is no. Not only that he met it with a firm refusal, he met it with a faith-based refusal. Ang una, si Joseph nag-refuse kay bangod nga hindi niya gusto maguba ang pagsalig ni Potiphar sa iya. Dara sa may verse 8. Pero, kung basahon mo kag padayon ng mabasa, nga, verse 9, there is none greater in this house than I, neither hath he kept back from anything from me, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against the God? Amo na yung foundation nga nag-refuse si Joseph kaya hindi niya gusto makasala against si Ginoo. Kaya balaan niya kung siya mag-commit sa adultery, yes, it might bring pleasure, malipot nga panahon, pero in the long term, ang effect kasi ni mag-cause sang relationship sa Ginoong madula. Kaya bisan hindi pa mabalaan ni Potiphar, balaan niya nga balaan si Ginoo, amo na. Let us always consider that. Kung ikaw maghimo sang sala, may mga sala kita nga abitan wala sa may nakabalo, wala kabalo aton asawa, wala kabalo aton nga mga ginikanan, wala kabalo aton nga mga utod, hindi balaan na sang Ginoo. Naghambal sa Bible, always be sure that your sin will find you out. Mabalaan gani yung sala ya, di gina matago. Kay balaan niya ang relationship sa Ginoo mas importante. Ang iyang integrity, ang iyang walk with God, nga may abilidad siya balang mag-look sa mirror, nga wala sang guilt sa tagipusoon niya. Mas mahal ina sa few moments of pleasure. Kabay pa nga natin panamdumon before we think of temptation, before of doing that sin, nga do gina-entice ka gid, kalam ng chan mo sa excitement, gusto mo na gid himuon,
Panumdumon ta ni. Panumdumon tang mga consequences. Anong matabo sa testimony ta? Kung himuon tang sala na. Ano ang hambalon sang tao sa palibot ta? Anong hambalon? Anong matabo sa aton ni panglakaton sa Ginoo? Para kay Joseph, ang kahadlok sa Ginoo mo nang number 1 nga nag-motivate sa iya nga maglikaw sa temptasyon. Kag once we have that in our lives, the fear of God, nahadlok ka sa Ginoo, masapos magambal sa temptation nga hindi. Not only nga ginmeet ini Joseph with a faith-based refusal, number 3, he met it with a faithful refusal. Verse 10, and it came to pass as she spake to Joseph day by day. Adlaw-adlaw. Dinon mo every day, kadto kada arang babae da katin Joseph. Ba, tintari si Joseph. Pero wala naghambal si Joseph. Lord, kuhaay ni ang tentasyon. Kung hindi ni para sa akon, Lord, kuhaay ni. Many times mo kita na, Lord, kung hindi ni para sa akon, kuhaa. Lord, kung hindi siya para sa akon, kuhaa. Sometimes it happens. Pero most of the time, ang ginawala na ginakwa. Ang temptation, mag-aabot gina niya. Ang sala, hindi mo na makwa. Maabot gina siya. Tistingan niya gina sa sala. God will not take it away. But what He will do is strengthen us and enable us nga magtindog against it. Tandaan naton that not everything nga gina-offer sa aton sa sininga kabuhi is maayo para sa aton. Bisan do maayo pa na siya sa on the surface. Kinanglan naton sang wisdom sang Ginoo para kabalo kita magpili kung ano ang mahimaya nga mahimaya naton siya kag maglikaw kita sa mga bagay nga hindi makahimaya sa iya. Take note pala dira sa may verse 10, no? Nami ang isang phrase daw. Sa ginatintal si Joseph sa asawa ni Potiphar, day by day, ano ginubra niya? Why siya nagpungko lang da ka na namati? Ano ba niya? He hearkened unto her. Why siya namati? Wala siya nagtupad or to be with her. Meaning to say, nga si Joseph wala siya nagapamati sa asawa ni Potiphar, kag nagpalayo siya. Ang muna siya ang isa sa mga pinakadako nga step in avoiding kag mag-avoid ka sa sala pagi sa temptation. Hindi mo pag-testingan, hindi mo paghambalon nga kaya mo na. Likaw, palayo. Kung makasala ikaw through your social media, through your gadget, hindi na pag-scroll da, exit. Palayo, likaw, palagyo. Avoid. I-avoid na siya. Not only nga he met it with a faithful refusal, he met it with a final refusal. Verse 12. Siya matapos na verse 12. And she caught him by his garment, saying, Lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. So, muto na. Ginhimo na ni Joseph ang final decision. Nagkwa siya, nalagyo siya, nag-fled, nalagyo, naglagan para ma-preserve yung character. Amo na ang temptation. Kinanglan ta nga palagyuhan. Hindi ka nang pungko. Hindi bala, pero kapaguyod. Hindi. Likawan ta, palagyuhan ta. See? Ano pagid? Before kita makadto sa last and final point, no? May mga few thoughts ako about sa temptation as I study. Na-realize na ako, number 1, that temptation is never, sige ba paliyog sa nato ni slide? Sige. Temptation is never from God. Ang temptation din nahalin sa Ginoo. As we all know sa story ni Joseph, di ba? Ni Job. Gintintar sang yawa. Yes, temptation is never from God, pero nagalisin siya na yung yawa sa Ginoo. Balaan sa Ginoo kung nabraon sa yawa sa imo. Potiphar's wife, gintry niya i-blame si Joseph. Or some of us may try to blame God. Lord, kung wala mo kinbutang diri, wala ko nakasala. Hindi.
temptation is never from God. Nabasa James chapter 1 verse 13. James chapter 1 verse 13. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Number 2 is that temptation is always from within. Ang temptation, sa sulod na nagahalin. Ang temptation always comes to us based sa mga butang nga gusto ta nga daan. Hindi ka na matintar kung di mo na gusto in the first place. Kakatintar kita kay gusto ta na. Ba? Whenever, example na, mag-scroll ka sa social media, mag-search ka lang sa shopping nga sapatos. Pag open mo Facebook, puro na sapatos ang imo nga gagwa dira. Amo na. Kaangay sa fisherman bala. Nga ang fisherman nga maalam kung gusto niya mag-catch amo ng isda, amo man na nga paon ang gamiton niya. Hindi ka para riho lang tanan. So mana temptation always comes to us based on the things we already want. Gusto mo sang may balance ka balance yawa na. Gusto mo sang certain possession. Hambal sa hatag ko sa imo ang maning possession basta. See? Number 3 is that temptation must be handled properly. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians 10 verse 13. There is no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that we are able, but will with the temptation also make a way to escape, you may be able to bear it. So we need to deal with it immediately. Ito na pagpusugdan nga magtubo, ini sa aton kabuhi. Kaangay balas ang hilo. Ang hilo, kung higot sa imong kamot na kaisa lang a beses, mabugto mo na kahilo siya mo. Portis tingi bala 20 ka beses, higot sa kamot mo. Hindi mo na makwa. Amo na sang sala. Dito na pagpasugdan, nga mag-tiner na siya sa pinsata. Also, we need to deal with it realistically. Sindihon ang sala is always more powerful sang sa aton. Ang basa Matthew 26, verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yung basang Ginoo, bantay ka mo kag magpangamuyo, hindi ka mo magsulod sa temptasyon. Kaya ang spirit may willing gina, pero aton nga flesh is weak. Di ang bangod nga weak aton nga flesh, ang mga ginatake sang yawa. Kag, we need to deal with it ruthlessly. Likawan tang temptation, palagyuhan ta. Himuon tang tanan, yung makalikaw. Not only deal with it ruthlessly, we need to deal with it consistently. Dapat consistent ka man yung hindi. Ang hindi mo dapat hindi. Hindi nga hindi, subong tapos bas. Sige, nalanggani, kaya ginapilit mo ko. Ang sala, hindi mo na. Ang hindi dapat, no should always be no. Kag, i-claim tang promise ng Ginoo dira nga God will not, ang Ginoo maghatag na iya sang way nga malikawan ang temptation. Kung gusto ta maglikaw. Most of us, maabi, nag-give in sa temptation not because hindi kita kagwa. Kay bangod niya, it's because hindi ta gusto magwa. Kaya namin, in temptation mo, kumbaga daw, gabi ang thrill ba lang inatag sa aton? Mahimo sang sala. So now, sa katapusan, ano ang blessing nga makuha naton as Christians if we overcome temptation? Pagigapon sa kabut ni Joseph, no? Balik kita sa may Genesis, gapon dito. Tapuson ta na ni. Genesis chapter 39 verse 20. Verse 21. He triumphed in his relationship with the Savior. Verse 21. But the Lord was with Joseph, and he showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Verse 23. And the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Ang Ginoo nagpadayon nga mag-bless kay Joseph.
kita as Christians, if padayon kita nga maglikaw sa temptasyon, unahon ng Ginoo, there will always be blessings if we can overcome temptation sa aton nga kabuhi. Not only that, he triumphed in his relationship with his own self. Dito makitaan ni si Joseph ang iyang integrity was intact. Wala na higkuan ang iyang integrity, iyang reputation. Yes, yung reputasyon siya, among pagkakilala. Nahigkuan, kay bangod nga ginhimuan siya sa istorya sa asawa ni Potiphar, pero ang iyang character remained intact. Dako inang a blessing kung ikaw maka-overcome sa sala, temptation, kag makatulo ka sa mirror nga wala ka sang guilt. Kay masakit patsagon, tulo ka sa espeyo bawtani. It's too late. So before pa maging too late, bawtani. Before pa maging bawtani na siya, likawan ta ng temptation ng sala. Especially kung balaan ta nga sala na. Not only that, he triumphed in his relationship with sovereignty. He triumphed in his relationship. Next slide, please. Letter C. Kung tanaw natin sa storya lang, kung butaan ko galingon na sa panahon ni Joseph, matanaw ta siguro nga, tani wala ka na lang naglikaw to sa babae, wala ka pa na priso. Bakit kung tanawon tayo, basahon tayo istorya, naging haboy siya sa prisuhan. Pero bangod nga nagpabilin siya nga matuod sa Ginoo, no? Ara siya gyapon sa kabubuton sa Ginoo. He was still the center of God's will. Bisa nara siya sa prisuhan. Even though it may appear nga hindi maayong natabo siya, gisulod siya sa prisuhan. Just like sa trending subong sa social media, tong isa ka pastor, I know, most of us aware, no? Nga akusahan siya. Masakit na siya matuod. Pero as I study sa kabuhi ni Joseph, ma-realize ko nga, for sure, there will always be blessing. May blessing na dira. Ano tabo kay Joseph, how? Although na priso siya, bangod nga panindugan niyang iyang relationship sa Ginoo, wala siya naghimo sala. Ginhimo siya nga second in command kay Pharaoh. Mas nagtaas na gid ang iyang rangko. Kay bangod nga, he chose to do what's right. Sa una to, kay Potiphar lang, subong kay Pharaoh na. See? Hindi ta makitaan ang blessing nga ginapaabot if whenever we do right. But always remember to do what's right. The best you can do is stay close to God. Live holy, kay magsalig sa iya. Kung ano man ang plano sa kabuhi, basta himua lang tama. Kay last phrase lang dira, no? Last phrase man ang quote dira. Waiting for God's best and getting God's best is always worth more than what pleasures of sin for a season can give. Tandaan na gina. Nga, wala tunta ang kabuton sa Ginoo, ubrahalan tama. Ba? Kaya may blessing gina niya. To end this message, may ako isa ka-illustration. May mga tao sa Africa, may mga tao sa Amerika, nga nagakadto sa Africa, nga gusto sila magdakop sang ginatawag nila nga ring-tailed monkey. Ang ring-tailed monkey, budli-budlay na siya dakpon. Pero sa mga taga-Africa, hapos lang para sa ila. Ang method na ginagamit nila is this. Ang trap nila, ginabutangan nila sang liso, sang melon. Nga kung sa diin, ang trap nga na makasulod imo nga kamot. Pero once nga kuungon mo na ganang imo nga kamot, hindi mo na siya makwa. Ito mo nang ubra sang mga taga-Africa. Nagabuho sila sang gamay lang nga buho, nga makasulod ng kamot, tapos pagkakuha niya na sang seed, sang monkey nga na sang seed, hindi na pagbuyan. Kaya paborito yan, muskan ubrahon niya, hindi na pagbuyan. Up to the point nga, madakpan sila. Siya mo nang yawa, gusto sang yawa nga i-trap kita, destroy at yung kabuhi. Hindi ta na pusugtan. We have the choice to do what's right. Kung kita nakaangkon sa kalawasan subong aga, kag nagabattle kita sa temptation, kag for sure we will be battling with temptation. Wala ko kabalo kung ano nga in a form of temptation nga na.
All we need to do is pangayo sa bulig sa Ginoo. Get to Him, kag get away from evil. Palayo gid sa malaot. Kung ikaw naman, nadula, hindi ta pagpusugda ng yawa, nga hambalon kita nga wala sang kaluwasan, wala sang pagpatawad. Let us fight temptation. Thank God for a victory over sin in your life. So, while there is time, likawan ang temptation. Kabay pa nga naging reminder ini sa aton sa bungaga, nga ang temptation will come. Mabot gina siya. It's a matter if paano ta na siya i-tackle, paano ta na siya handle. Kabay pa nga ma-bless kita sa kabuhi Joseph. Ginoo, salamat sa bungaga sa natapos naman nga pamalandong si mapulong kabay. Pag Ginoo, yung may matunan yung Ginoo sa kabuhi Joseph, magamit naman sa mga kabuhi, kag malikawan naman yung temptation sa mga kabuhi Lord. So, padayon sa bungaga, nabing ilikoton, just name I pray, Amen.